Pagdating ko pa lang sa Manila, alam ko nang may kakaiba sa lugar na ito. Nakakabighani ang mga ilaw ng lungsod, ang mga tao ay abala kahit hating gabi na, at ang init ng hangin ay parang yumayakap sa akin. Pero may kakaiba sa paligid, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag na parang may nagmamasid sa akin. Nakuha ko agad ang aking bagahe at tinawag ang isang grab para ihatid ako sa aking hotel sa Makati. Pagdating ng sasakyan, napansin ko agad ang driver, isang matandang lalaki na tila may malalim na iniisip. Hindi siya masyadong nagsasalita at kung minsan ay napapansin kong napapatingin siya sa likod na parang may sinusundan. Mag-ingat ka dito sa Manila, sabi niya habang tinitingnan ako sa rearview mirror. May mga lugar dito na hindi mo dapat puntahan. Ang mga anino, minsan ay hindi lang basta anino. Napangiti ako, iniisip na baka sinusubukan lang niya akong takutin. Pero nang makarating kami sa isang madilim na intersection, nakita ko yon, isang bagay na gumagalaw sa gilid ng kalsada. Una ay akala ko'y tao lang, pero nang lumapit kami, naging malinaw na hindi ito tao. Mahaba ang katawan nito, nakatayo na parang naghihintay. Nagdilim ang paningin ko at nang bigla kaming umarangkada, nawala na ito sa dilim. Pilit kong binalikan ang nakita ko, pero parang wala namang kakaiba, isang kalokohan lang marahil ng pagod kong utak. Pagdating sa hotel, mabilis akong nag-check-in. Pagpasok ko sa lobby, napansin kong walang katao-tao, masyadong tahimik para sa isang gabi sa lungsod. Inabot ng receptionist ang aking keycard, pero bago pa man ako makaalis, sinabihan niya ako ng isang kakaibang babala. Sir, nasa room 408 po kayo. Pero kung sakali mang may marinig kayong kakaiba ngayong gabi, huwag na huwag kayong lalabas ng kwarto. Napakunot ang noo ko, pero nagpasalamat na lang ako. Pumasok ako sa elevator at naglakad sa mahabang pasilyo papunta sa aking kwarto. May mga painting sa dingding, mga lumang larawan ng Maynila noong mga nakaraang dekada. Pero may isang painting na tumawag ng pansin ko. Isang babaeng nakasuot ng barot saya, nakatingin sa akin na parang sinusundan ako ng mga mata niya habang dumadaan. Pinapag ko na lang ang isipin at pumasok sa aking kwarto. Maganda naman ang kwarto, malinis, at may magandang tanawin ng lungsod. Pero pagpasok ko pa lang, may malamig na hangin na dumaan sa mukha ko at ang mga ilaw ay sandaling nag-flash. Natigilan ako, nakiramdam sa paligid, pero wala namang kakaibang ingay. Humiga na ako sa kama, pilit na iniisip na jet lag lang ito. Pero kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Parang may bumubulong sa tenga ko, isang bulong na hindi ko maintindihan. Napabalikwas ako pero wala namang tao sa kwarto. Ako lang, mag-isa at ang malamig na hangin. Kinabukasan, handa na akong lumipad patungong Boracay. Naisip ko na kailangan ko ng pahinga at katahimikan mula sa kakaibang karanasan ko sa Manila. Akala ko ay doon na matatapos ang kababalaghan, pero hindi pala. Habang nasa eroplano, nagkaroon ng biglaang turbulence. Muntikan na kaming bumagsak at kahit kalmado ang mga flight attendant, kita sa mga mata nila ang takot. Parang may mali sa paligid. Sinubukan kong sumilip sa bintana pero parang may usok na bumabalot sa eroplano. Nakikita ko ang mga anino sa labas, gumagalaw sila sa mga pakpak ng eroplano. Parang mga nilalang na nagmumulto, gumagapang sa mga pakpak. Tumigil ang puso ko sa takot nang isa sa mga anino ay humarap sa akin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Sa wakas, huminto ang turbulence at nawala ang mga anino. Pero hindi ko na maialis sa isip ko ang nakita ko. Paglapag namin sa Boracay, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Napakaganda ng lugar, puting buhangin, malinaw na tubig at napakapayapang paligid. Pero kahit sa paraisong ito, hindi ko matakasan ang takot na dala ko mula sa Maynila. Nagtungo ako sa isang beachside resort, umaasang makakatulong ito sa akin para makapagpahinga. Pagdating ng gabi, naisipan kong maglakad-lakad sa tabing dagat. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa paligid at ang tunog ng alon ay nakakapagpakalma. Pero sa isang iglap, naramdaman ko na naman ang kakaibang presensya. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong gumagalaw, isang anino nakatayo sa gilid ng dagat. Hindi na ako nagdalawang isip at tumakbo pabalik sa resort. Nakaabang na sa akin ang receptionist, tila alam na niya ang nangyayari. "Nakita mo rin ba?" tanong niya, malalim ang boses. Tumango ako, hindi makapagsalita. "Matagal na nilang hinihintay ang isang katulad mo," sabi niya, ang mga mata ay puno ng takot. Hindi pa ako nakakasagot, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa lobby. Narinig ko ang mga bulong na kanina pa ako sinusundan. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan, palapit sa aking kwarto. Habang papalapit ako, mas lumalakas ang mga bulong.
Para bang sinusubukan nila akong hatakin sa dilim. Sa wakas, nakuha ko ang keycard at binuksan ang pinto ng aking kwarto. Mabilis kong sinara at nilock ito. Tahimik ang kwarto pero napakalamig. Akala ko ligtas na ako pero mula sa sulok ng kwarto lumitaw ang isang anino. Ang parehong anino na nakita ko sa tabing dagat sa eroplano sa Maynila. Hindi ito gumagalaw pero ramdam ko ang bigat ng tingingin nito sa akin. Napaupo ako sa sahig, hindi makakagalaw, hindi makasigaw. Parang hinihigop ako ng dilim hanggang sa tuluyan akong mawala ng malay. Nagising ako sa biglang pagkalog ng eroplano. Napaangat ako mula sa pagkakaidlip. Napapaligiran ako ng mga pasaherong abala sa kanilang mga cellphone at mula sa bintana kitang-kita ang mga kalawakan ng Amerika. Pigil ang aking hininga, pinipilit intindihin ang lahat ng nangyari. Yon pala isang panaginip lang, isang masamang panaginip. Andito pa rin ako sa US at malayo pa ang biyahe ko patungong Manila. Napatawa na lang ako, naisip kung gaano katindi ang epekto ng kaba sa akin. Nilinaw ko ang isip ko at sinubukang matulog muli, umaasang masarap na ang susunod kong tulog. Pero habang papikit na ako, may narinig akong bulong, isang pamilyar na bulong mula sa panaginip. Napatayo ako sa kaba, pero nang lumingon ako, isang flight attendant lang pala, tinatanong kung gusto ko ng inumin. Napabuntong hininga ako at ngumiti. Pero sa gilid ng aking mata, para may gumagalaw sa labas ng bintana ng eroplano. Pumikit na lang ako, umaasang hindi na ito ulit.